bakit nag-decide ako maging isang mag-OFW sa ibang bansa, katulong, mapalayo sa pamilya, kasi sa hirap ng buhay. Nakilala ko po yung ganitong opportunity, 34 na po ako magta-35. So, ano na kaya edad ko ngayon? Ayan, 38 na ako ngayon. So, sabi ko sa sarili ko, nung nakilala ko itong opportunity na to sa lahat ng mga bago, ano na ako isa ako sa mga tao na akala ko wala na akong pag-asang gumanda yung buhay. Siyempre, lahat naman ng tao may pangarap, tama ba? Yes! May pangarap ka ba? Yes! Yan. So, isa ako sa sabi ko sa sarili ko, nasa ibang bansa ko, uuwi na naman ako ng Pilipinas, walang-wala ko. So, takot na takot ako na dumating sa time na baka hindi ko na kaya magtrabaho. Pag hindi ko na kaya magtrabaho, paano na yung pamilya ko? Sabi ko, every time umuwi ako, tumatanda na lang ako, sabi ko, walang nagbabago sa buhay ko Every time umuwi ako, wala akong pera. So, takot na takot ako. Instead na tapos na yung kontrata ko, nag-i-extend ako para lang kumita na naman ng pera, pero paulit-ulit pa rin. Kaya, nung nakilala ko yung tao nagdala sa akin dito, kahit wala akong alam, kahit na sabi ko sa sarili ko, totoo kaya to? Pwede kayong magkaresulta yung isang katulad ko na walang alam, yung isang katulad ko na kung tutuusin, ignorante po ako sa ganito kasi hindi ako nakapag-aral ng mataas. Tama. So, OFW, katulong, utos dito, utos doon, yun yung buhay ko doon sa ibang bansa. Baga, tinitiis ko kung ano man meron sa ibang bansa, na akala ko hindi ako pwede sa ganitong industry. Kasi nung nakita ko to, grabe, sabi ko, ang ganda. Ang ganda ng ganito na pwede kang kumita kasama ng pamilya mo habang nasa Pilipinas lang. So yun yung pinaka-purpose ko. Sabi ko sa sarili ko na time, kumita lang ako ng 10,000, masaya na ako. Basta nasa Pilipinas lang ako, basta malaya lang ako, basta wala lang akong amo, walang kontrata. Yun yung pinaka-ano ko na time, nung nakilala ko to. So, very grateful ako. Una-una, syempre, yung tao nagdala sa akin dito, nag-keep talaga syempre, sa mga apply, kay Mentor Rabi, and syempre, hindi ko makakalimutan yung grupo ko, ayan, FBI and MAI community and RU community, syempre. Ayan, so syempre, very grateful din ako kasi isa ako sa naging part ng Ascentra International, tama? Dahil sa ganitong opportunity, tingnan mo naman yung buhay ko, di ba? Katulong. Then, 6 years, ang suot-suot ko palagi is uniform. Tama, uniform na alam mo yung ang hirap maging isang katulong. Ang hirap maging isang katulong kasi bakit nag-aantay ka ng utos dito, utos ng amo. Takot na takot ako palagi na baka pag nagkamali ako, pwede akong makulong. Tama, sa ibang bansa. Kaya nung nakita ko talaga to, sabi ko sa sarili ko, kahit anong mangyari, the moment na pinasok ko to, the moment na in-involve ko yung sarili ko sa taong nagdala sa akin dito, hindi ko na to bibitawan pa. Kaya yun yung nag-start. Hindi kumapot talaga ako sa taong nag-guide. Nakinig lang ako sa mga nag-guide sa akin. And kahit anong sabihin nito, sabi ko, magpautok na lang muna ako basta gumanda ng buhay ko. Ready ka bang magpautok? Yes! So kahit anong sabihin sa akin ng upline ko, ng mentor ko, go lang ako ng go hanggang sa, ayan, syempre, first check-in natin sa Ascentra International. Pwede na ba? 185,000? Yes! Sa isang buwan na income, pwede na sa'yo? Yes! Ayan. So, dating katulong, ang sahod ko sa ibang bansa, napakalayo po. 20,000 yung sahod ko isang buwan. Hirap na hirap po ako bago ko makuha yung 20,000. Paghihirapan ko yan, araw-araw akong uutusan, araw-araw akong maghihintay ng oras bago ako makapagpahinga. Pero dito sa Ascentra International, sa ganitong opportunity, sa isang buwan na income ko, kumita ako ng 185,000. So, sobrang layo na pinagbago ng buhay ko na dati, hindi ko control yung oras ko this time. Galing lang ako, kagagaling ko lang ng Mindanao, ng bakasyon. 1 week ako doon, di ba? So, sobrang sarap ng pakiramdam na habang nagbabakasyon ka kasama ng pamilya mo, pag uwi ko dito, kumita na naman ako in 5 days, kumita na naman ako ng 30,000. Pwede na? Yung gumastos ka, pwede na. Diba? So, sobrang
opportunity na ibinigay sa akin na kahit wala akong alam na nagtiwala lang, pero alam mo yung lakas ng loob na kahit anong pagdaanan mo, igugul mo talaga na hindi mo nabibitawan yung pinasok mo. Kasi marami na akong sabi ko sa sarili ko, marami na akong mga bagay na pinaglaban sa buhay ko na hindi naman gumanda buhay ko eh. So this time, kung may ipaglalaban ako, dapat yung pangarap ko yun. Yes! So next, then syempre, sa ganitong opportunity, ako as OFW and nakita nyo naman paano ako nag-start, wala po akong, talagang hirap na hirap talaga kami. Hirap na hirap talaga yung pamilya namin. 1 year po na ginawa ko po yung ganito, nakabili ako ng sarili kong sasakyan, brand new po yan. Ayan. So, 6 years na OFW po ako, kahit gulong ng sasakyan, di ko nabili. Tama, pero dito, 1 year pa lang na ginawa ko yung ganitong opportunity. Sobrang nakaka-overwhelmed sa isang katulad ko na katulong, tapos pwede pala. Tama ba? So sa lahat ng mga nandito, pwede na kaya-kaya mo rin itong gawin. 1 year, pag magsisipag ka, isang taon after 1 year, ibabalik sa iyo lahat ng sipag mo. Okay? Yes. Then syempre, gratitude ko, syempre, wala ako dito sa harapan nyo ngayon kung wala yung grupo ko. Ayan, ito yung NBI community and RU community. 3 years and 6 months ko na po ginagawa yung ganitong opportunity and nakabuild na po kami under sa community ko, nasa 90 hour o kumbaga full-time na ginagawa yung opportunity na po. From the start na nagsimula ako na walang alam, hindi marunong magsalita, mahiyain. Then, nangarap lang ako na magkaroon ako ng kahit isang full-time lang. Pinakaunang full-timer ko na dito, syempre, very supportive. Mentor Elmar, Sumbulan. Then, syempre, kay SP Dexter Caprente. And sa lahat ng mga under ko na nandito, thank you so much sa support. Ayan. Nangarap lang ako na sabi ko, sana one day, sabi ko, magkaroon ako ng katuwang, makakilala ko ng mga tao na kahit hindi ko kilala, kaya akong sabayan at magtiwala na kaya namin umangat sa buhay. So, yung nag-start, na hanggang sa lumaki yung grupo namin, ngayon very grateful kasi ito na po kami, nasa 90 po kami lahat ngayon na kumakataw. Ayan, sobrang ganda kasi ang dami nasa 3 years time na ginawa ko to, 7 na yung nagkasasakyan under sa community ko at maraming kaya susunod. Okay? So next, wala na pala. Ayan, so konting lang kasi yung sa akin guys, para at least makita nyo yung kwento ng buhay ko. Ayan, para sa akin, bakit dream it then make it happen? Nung hindi ko pa po nakilala yung ganitong opportunity, patay na po yung pangarap ko sa totoo lang. Isa ako sa mga tao na akala ko wala ng pag-asa, pero nung nakita ko itong opportunity na to, doon ko po talaga nagawa na sabi ko, kaya kong buhayin yung pangarap ko the moment na nag-desisyon ako. Kaya sa lahat ng mga nandito, dream it then